po ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa lahat ng mga pagpapala na pinagkakalob niyo sa atin at gayon na rin sa pakikinig ng Diyos sa ating mga dalangin. Amen. Lagi ko pong naiisip na may mga bagay, may mga narating natin at mga meron tayo na hindi naman talaga natin ipinanalangin pero ibinigay ng Diyos. Amen. May mga pinanalangin tayo na ibinigay ng Diyos, pero kung papansinin natin, mas marami yung mga hindi naman natin hiniling, ipinagpray pero ibinigay ng Diyos. Dahil alam ng Diyos yung mga bagay-bagay na pangangailangan natin. At isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay ang paghubog niya sa atin bilang mga Christian, bilang mga anak, mga lingkod ng Panginoon ay hinuhubog niya tayo, dinadalisay niya tayo, pinapalago tayo ng Panginoon. Amen po ba? Humawit po muna tayo sa ating pagsisimula. Dalangin. Dinggin niyo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Minsan pa, tingin nyo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo ako gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Amen. Panginoon, wala na akong ibang nais, kundi ang maglingkod sa inyo. Naway gamitin niyo ang aking buhay para sa kalwalhatian niyo. Turuan niyo ako gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Panginoon, wala na akong ibang nais, kundi ang maglingkod sa inyo. Naway gamitin niyo ang aking buhay para sa kalwalhatian niyo. Turuan niyo ako gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Tubugin niyo ako ayon
sa nais nyo, O aking Diyos, O aking Diyos. Turuan nyo akong gawin ang inyong kalooban, nang masunod layunin nyo sa aking buhay. Hubugin nyo ako ayon sa nais nyo, O aking Diyos, O aking Diyos. Amen. Turuan nyo kayo, Panginoon, na gawin ang inyong kalooban. Hubugin nyo kami, Panginoon, upang masunod namin ang inyong nais. Kayo po, Panginoon, ang umawak sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nagtitiyaga at nakikinig, nag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Hayaan ninyo, O God, na ito'y mga maunawaan namin at maisabuhay, Panginoon. Pagpalain niyo ang aking mga kapatid, saan mang sulok sila ng mundo, Panginoon. At lagi silang magnasa, Panginoon, na maglingkod sa inyo, na damating kami sa pag-iisip na wala kaming ibang nais pa, Panginoon, kundi ang mapaglingkuran ka. That whatever we should do, O God, we will thank you, O God. At gagawin namin ito as if we are doing in you, O God. We praise your name, we honor you, O God. Salamat, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O God, sa lahat ng mga pagpapala na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Ay, purihin ng Panginoon. Good morning po, Sister Eileen. At sa bawat isa sa atin na kikinig at nanonood, mga manonood pa sa live na ito. Purihin ng Panginoon at patuloy po tayo, mga kapatid, na magpakasipag sa gawain para sa ating Panginoon. Hayaan natin na sa mga pamamagitan ng mga pag-aaral na ganito, pagdalo ng pagtitipon, ay hubugin tayo ng Panginoon upang talagang yung pagiging Kristiyano natin, yung pagiging anak natin ng Diyos ay talagang mahubog tayo. Purihin ng Panginoon. Maging ilaw tayo sa mga katrabaho natin, sa mga tao sa paligid natin. Kahapon ay napag-aralan natin yung tungkol sa pagiging puspos. Amen. Sa pag-ibig. Mapuspos or mamuhay na puspos ng pag-ibig. Yung challenge sa ating mga Christian kung paano tayo mabuhay na puspos ng pag-ibig. At nabanggit natin sa 1 Corinthians chapter 13 yung mga tungkol sa pag-ibig. At ngayon naman sa umagang ito, ang topic natin, ang pag-uusapan natin ay ang bagong buhay kay Kristo. Amen. Ang bagong buhay kay Kristo. Pakipagbukas po kayo sa akin sa 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 17 and 19. 2 Corinthians Pangalawang Korinto chapter 5. Sabi niya po dito, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, tapos tumalon tayo sa 19. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Sa verse 19, ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanyang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Purihin ng Panginoon. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ito yung sinasabi ko kanina na kapag ikaw ay nasa kay Kristo na, meron ka ng bagong buhay. The new has come, the old has gone. Wala na yung dating pagkatao. Nung ikaw ay nakakilala na sa ating Panginoon, ibig sabihin ay sumusunod ka na sa ating Panginoon. At ito pa yung maganda.
meron kang bagong buhay sa Panginoon. Halimbawa, kung meron kang mga nagawang pagkakamali in the past, mga kasalanan in the past, bago mo tanggapin ang Panginoong Yesus, ay ang sabi niya dito ay nililimot na ng Panginoon or nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Amen? Ito yung ang hirap gawin ng mga tao To forgive is to forget. No? Pag nagpatawad ka, kakalimutan mo na siya. Ang sasabihin ng tao dyan Pastor, hindi kakayanin yan. Na kapag napatawad kita pero hindi ko nakakalimutan yung kasalanan mo sa akin. No? Parang hindi pa rin nakapagpatawad kung gano'n. No? Ang sabi niya dito ay nililimot. Ang Diyos kasi ay talagang totally. No? Kapag tinanggap mo ang Panginoon, yung lahat ng mga kasalanan mo in the past, wala na yun. Hindi na yun aalalahanin ng ating Panginoon. Mamaya, mas maliliwanagan tayo dyan. Punta muna tayo sa 1 Corinthians. Unang Korinto chapter 6 verse 9 to 11. Sa Unang Korinto, Unang Korinto chapter 6 verse 9 to 11. Ayan. Kung may pagkakataon po kayo dyan, Sister Eileen, ay i-type nyo po ulit. Patulong po ako. I-type natin yung mga binabasa natin ng mga Bible verses. Salamat po. 1 Corinthians chapter sa Tagalog kasi ako nagbabasa. Sa Unang Korinto chapter 6 verse 9 to 11. Sabi niya dyan, inom lang ako pa ng tubig. Kasi lang po. Amen. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos, kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Napakaganda nito mga kapatid, no? Hindi ba ninyo alam na ang kasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Ibig sabihin, kapag ikaw ay makasalanan, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam niyo itong passage na ito binabanggit rin sa Galatians, no? Pero sa kanan na lang natin puntahan. Ang sabi dito ay, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. No? At binanggit nga dyan yung mga magkakasunod at na mga ginagawa ng isang tao na makasalanan, no? At sabi niya dyan na ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ito, minsan sabi nila, yung Diyos-Diyosan na yan, hindi lang yun yung rebulto na ginagawa noon ng mga tao, kundi yung minsan ngayon, yung mga bagay na ipinagpapalit natin sa Panginoon. At kadalasan nga dyan yung mga ginagawa natin, na kung saan ay may mga pinagkakabisihan tayo na kung saan ay nakakalimutan natin ang Panginoon or na isasakripisyo. Halimbawa, kung may choice ka, sumunod sa Panginoon or gumawa ng mga bagay na ayaw ng Panginoon. No? Nakakalungkot minsan, ang pinipili ng tao ay yung yung panandali ang saya na kung saan ay sumusunod sila sa takbo ng mundong ito. Ayaw nila sa Panginoon. No? Kakalungkot minsan yon. At ang sabi niya dyan na pati yung mga nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Napakarami na nito, kaya tanda natin yung Sodoma and Gomorrah. Kung bakit siya nasunog ay dahil sa ganitong kasalanan. Kapwa lalaki, gusto nila lalaki. Kapwa ang babae, gusto nila kapwa babae. No? At nagalit ang Panginoon at sinunog niya yung lugar na yon. Kaya gayon rin ngayon yung mga nangyayari sa mundong ito. Ang dami-daming mga ganito yung ginagawa na ang mga magnanakaw, yan, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi
sa kaharian ng Diyos. Pero itong lahat na ito, parang siyang may but yung word na but, no, ay binubura niya lahat, no? Kung ikaw ay makasalanan, ito yung mga kasalanang nagawa mo noon, at dumating yung salitang ngunit, no? Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit, ang word na ginamit dito, subalit, kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan. Yun yung maganda dyan. No? Nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. So, yung buhay mo ngayon, na tumanggap na sa Panginoon, bago na. Ang sabi ng Panginoon ay nililimot nyo na yung mga nakaraan mo. Wala na yun. No? Merong kwento dito sa Bible, may tagpo dyan na puntahan natin sa Gawa chapter 6. Tungkol dyan sa bagay na yan. At Gawa chapter 6. Sige. Naalala niyo po yung kwento ni Apostle Paul, no? Na kung saan ay on his way to Damascus. Wait lang po. Gawa chapter 7 verse, saan tayo pwedeng mag-start? Dito na lang tayo sa sa Gawa chapter, puntahan muna natin yung kwento ni Esteban, bago tayo pumunta kay Apostle Paul para mas maliwanag siya. Noong panahon na ang mga kapatid ay naglilingkod sa ating Panginoon, sa New Testament po ito, merong isang tao na ang pangalan ay Esteban. No? Ang pangalan niya Esteban, dumating kasi yung panahon dyan na nagkaroon ng problema sa church. Ang problema sa church noon ay napababayaan yung isang gawain. Yung mga balo ay hindi nabibigyan ng hindi lahat nabibigyan ng sustento. Kasi on that time binibigyan ng sustento yung mga balo, yung mga patay na ang asawa. At ang isang napili diyan ay si Esteban, no? Sabi niya diyan na si Esteban ay, puntahan nga natin sa chapter 7 verse 54. Yan. Gawa, sige po, pakisulat niyo po. Gawa chapter 5 verse Gawa chapter 7 verse 54. 54 to 55. Yan. Nang marinig ito, ulitin ko lang po. Gawa chapter 7 verse 54 to 55. Sige po. Nang marinig ito ng mga bumubuo sa Sanhedrin, sila'y nagalit dahil sa matinding galit sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. No, galit na galit talaga. Ngunit si Esteban, pansinin ninyo ito po. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na sa kanan niya. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo. Ito yung ni Esteban. Kanyang description sa kanya. Puspos ng Espiritu Santo. Kahapon nga sabi natin, nabanggit natin, tayo mapuspos dapat ng pag-ibig ng Diyos. At ito rin yung isa, mapuspos tayo ng banal na Espiritu. At ang ginawa nila dyan ay kinaladkad nila. Ituloy ko lang po. Verse 56, bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsisigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. Pakinggan niyo po yan. Mamaya babalikan natin yan. Hinubad nila yung mga kasuotan ni Esteban at iniwan nila sa harapan ni Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang pananagutin sa kasalanang ito. Amen. Kung papansinin natin si Esteban ay naglilingkod sa Panginoon. Wala siyang ginagawa na masama laban sa kanila.
ang ginagawa niya ay nagpapahayag siya ng salita ng ating pong Panginoon. Amen? Siya po ay puspos ng banal na espiritu. Ngunit ang ginawa ng mga taong ito, pinagbabato siya. Tayo nga lang minsan kapag wala naman tayong ginagawang masama, halimbawa sa trabaho na lang, yung napagbintangan ka na yung may mali, tapos isisisi sa'yo yung mali, na hindi naman ikaw yung nagkamali talaga o hindi naman ikaw yung may gawa, naiinis ka pa, no? Naiinis pa tayo Hindi ako, bakit? Hindi naman ako niyan, no? Ngunit, itong si Esteban, ang panalangin pa niya, ang ganda nito ang panalangin pa niya, Lord, huwag niyo na silang pananagutin. Hindi siya lumaban, at ang sabi niya dito, nananalangin siya habang siya ay inaapi. Yun yung maganda. Habang siya ay binabato. Alam niyo po ang ganti niya? Nananalangin siya sa Panginoon. Ito'y good example sa mga Christian na kapag tayo'y binabato ng kung ano-ano mang issue, ano-ano mang masasakit na salita, or tayo man ay sinisiraan, ang iganti po natin ay mabuti. Ipanalangin po natin sila. Pastor, parang ang hirap naman yan. Ipapanalangin mo yung mga taong hindi naman karapat-dapat na ipanalangin. Patatawarin mo yung mga tao na hindi naman deserve na patawarin, Pastor. Ano yan, damdamin yan ng isang tao na wala sa Panginoon? Sapagkat itong si Esteban na meron sa Panginoon ay nanalangin po siya. At ang sabi niya, Lord, wag niyo na silang pananagutin sa ginawa nilang ito. Natandaan niyo kanina may nabanggit dito na Saulo. Yan si Saulo na yan, na nabanggit dyan, siya po si Apostle Paul ngayon. Na si Apostle Paul, siya yung maraming mga sinulat dito sa Biblia. Ngayon, kung ang panalangin ni Esteban ay, Lord, panugutin niyo sila. Parusahan niyo sila. Kayang gawin yun ng Diyos. Nasagutin yung prayer na yun ni Esteban. Pero hindi yun yung prayer ni Esteban. Ang prayer niya, Lord, huwag niyo na silang panagutin. At ang naging isang beneficiary dyan, ay si Saulo. Hindi siya napanagot. At anong nangyari dyan? Itong si Saulo na ito, meron siyang kasamang mga sundalo at naglalakbay talaga sila para puntahan yung mga Kristyan bahay-bahay upang pagpapatayin yung mga Kristyan na yan. Purihin ng Panginoon. Puntahan natin yung buhay ni Apostle Paul. Yung pagkatawag niya. So itong si Saul, pagkatapos na nangyari yan, nagpatuloy pa siya sa pag-uusig sa mga Kristyan. Sa Gawa, chapter 9, verse, mag-start tayo chapter 9, Gawa chapter 9, verse 1. Samantala, masidhi ang pagnanais ni Saulo, ituloy lang natin hanggang sa 4 siguro. Gawa chapter 9, verse 1 to 4. Muna, tapos tatalon pa tayo, Sister Eileen. Gawa chapter 9 verse 1. Start natin. Samantala, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sino mang matagpuan niya roong kaanib sa buong pananampalataya, maging lalaki, maging babae at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag. Ito ay naglalakbay sila sa araw. Tanghaling tapat marahil ito. At meron pang bukod sa maliwanag yung paligid, nagkaroon pa ng matinding liwanag. Ayan. At ang sabi, verse 4, ano pat nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nag-alarm. Sorry po, nag-alarm yung ko. Meron na lang pala tayong 5 minutes. Sige, tapusin ko na lang. Verse 4, ano pat nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?
Sino po kayo, Panginoon? Verse 5, sino po kayo, Panginoon? Tanong niya, ako'y si Jesus, ang iyong inuusig tugon niya. Amen? So, dito na, habang si Saulo ay nagpapatakbo siguro ng kanyang kabayo, no, ay nahulog siya at nangusap ang Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Saulo, sino po kayo, Panginoon? Hindi pa niya kilala ang Panginoon. No? At on this time, nakilala niya ang Panginoon sa verse. Sige, abanti na tayo. At ang nangyari dyan ay nabulag nga si Saulo ng 3 araw. Meron namang kinausap ang Panginoon na lingkod niya upang siya'y kausapin. Yan si Ananias. Pumunta nga si Ananias. Yan, so si Saulo, nabulag na siya on that time. Pinunta siya doon sa Jerusalem. 3 araw siya na hindi makakita at dumating doon si Ananias. Pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Kapatid na Saulo, wika niya, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng banal ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabautismo. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Ito yung simula, mga kapatid, na nabago yung buhay ni Saulo. At marahil siguro bukas ipagpatuloy natin yan yung may bagong buhay kay Kristo. Na ang mga tinawag ng Panginoon, mga sumasampalataya sa Panginoon ay meron silang bago. The old has gone, the new has come. No? Wala na yung dating pagkatao. So, makikita natin yan sa mga susunod na yan. Si Saulo, mula ngayon, hindi na siya papatay ng mga Christian. Kundi, maglilingkod na siya sa Panginoon at abangan natin kung paano siya maglilingkod sa ating Panginoon. At gayon rin po tayo, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay mga anak ng Diyos, binago ng Panginoon. May kanya-kanya tayong kwento sa Panginoon. Sa ating mga buhay Kristiyano, kung paano tayo tinawag ng Panginoon, kung paano tayo binago ng Panginoon at inaabangan din ng Panginoon, yung patuloy na paglilingkod mo sa Panginoon, yung buhay bilang isang Kristiyano na binago na ng ating Panginoon. Hallelujah. Magandang topic ito, kaya lang wala na tayong oras at 2 minutes na lang at gugulin na natin yan sa pananalangin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig ngayon. Nandyan, yan, nanonood na rin ang aking asawa, si Sister Lovely Gem. Binabati kita, Be. Good morning. At sa bawat isa na manonood pa sa live na ito, purihin ng Panginoon, mga kapatid. Pakita natin, no, na tayo ay ilaw sa mundong ito. Na tayo ay binago na ng ating pong Panginoon. Maglingkod tayo sa abot ng ating makakaya. Do your best in serving the Lord, sapagkat merong isang quotation, life is short, death is sure, heaven and hell is real. Totoo ang langit at impyerno at ang buhay natin ay maiksi lang. Kaya gamitin natin ito sa pinakamabuting paraan. Ialay natin sa Panginoon. Amen po ba? Purihin po ang Panginoong Diyos. Pagpalain po kayo ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, I pray for all those Christians around the world na pagpalain niyo po sila at sa pamamagitan ng inyong mga salita, Panginoon, lagi ninyo silang paalalahanan, Panginoon, sa buhay na meron kami, that the life we have right now with you, O God, ay isang mabuting buhay, Panginoon. Yung mga kasalanan namin in the past ay kinalimutan nyo na. At kami ngayon, Panginoon, ay inaalalayan nyo. Hinuhubog nyo kami, Panginoon, at unti-unti kaming lumalago sa paglilingkod sa inyo. Help us, O God, to serve you faithfully at maging mabuting halimbawa kami sa ibang mga tao, Panginoon. Lord, pagpalain nyo ang mga kapatid ko na naririto ngayon sa online at gayon na rin sa mga manonood pa, Panginoon. Alam nyo po ang kanilang mga kahilingan. Alam nyo po ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Lord, I know you are listening to our prayers and you have answer to those prayer, O God. Ang nais nyo sa buhay namin, Panginoon, ay kami po ay mapabuti at kami po ay mahubog, Panginoon. Turuan nyo kami na sumunod sa inyong kalooban, Lord. Salamat sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan po, purihin ang Panginoon at nagpapatuloy po itong morning devotion natin, daily morning devotion natin. Tulungan tayo ng Panginoon. Ginaganap natin ito sa oras na 6
6:30 hanggang 7 a.m. Yan. Salamat sa mga nakiisa ngayon sa buhay ni Sister Eileen Castillo Pimienta. Salamat po. At ang sa aking asawa. Purihin po ang Panginoon. Bye-bye po. God bless sa ating lahat. Magpatuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon.